Oo na. Tsaka, tumahimik na nga kayo. Mabuti pa umorder ka na lang ng soft drinks at saka pizza. Dumukot lang ako ng 200 sa pitaka ko, Kabanong, upang tumahimik lang itong dalawa kong kaibigan. Yan! Yan ang gusto ko sa iyo, tol Nagiging galante pag nasa paligid si Crush Shh! Ikaw talaga, nilakasan pa. Pag narinig ka niyan at magalit yan sa akin, sasampalin talaga kita ng pizza. Oo nga. Pero bumili ka na muna ng pizza at soft drinks. Oo na, sige na. Pagdating talaga sa pagkain, naku, kaya ka lumalaki ng gusto Pagbawas ka nga ng timbang, wala ka ng ligo. Kaysa naman sa'yo, puro liig. Oh, nag-asaran pa tong dalawang gago na to. Kung ayaw niyong bumili, akin na nga yung pera. Hindi, bibili na nga Akin yung sukli Natatawa pa itong tumungo sa counter. Mabuti na nga lang noon, Kabanong, ay walang gaano mga estudyante sa kantin. Pero sa totoo lang, kay Kits talaga ako tumitingin. Kahit oras ng lunch break, nag-aaral pa rin siya. Hindi mo rin naman siya matatawag na nerd kasi palaban din naman siya kung may nambubuli sa kanya. Introvert pwede pa. Ay nako, walang mangyayari kung tititigan mo lang yan. Napabaling tuloy ako kay Buboy na kanina pa pala ako tinitingnan. Tawa siya ng tawa sa akin. Ikaw talaga sikuyin kita Sana ba yung pizza? Nagugutom na ako. Akala ko ba hindi ka nagugutom pag nakikita mo si Kits? Tumawa pa uli siya ng malakas. Kung sa labas lang talaga kami ng school talaga makakatikim na to sa akin si Buboy. Ikaw talaga nangaasar ka Hilahin ko yung ulo mo ng makaliig ka naman mukhang ginagalit mo na naman tong kaibigan natin, Buboy Ito ng pizza tsaka yung soft drinks. Inspired by Kits. Nagsitawanan uli silang dalawa at nag-appear pa. Nakita ko naman tumayo na si Kits at binitbit ang mga librong dala niya. Sinundan ko siya ng tingin kaya napansin niyo ng dalawa. Ay, umalis na si baby loves mo. Kayo kasi, ang iingay niyo Alam yung nag-aaral yung tao Kasalanan ba naming natutuwa kaming nilibre mo kami kaya kami nagsiselebrate? Buisit. Bakit ba kayo pa yung naging kaibigan ko? Dinampot ko na lang ang isang slice ng pizza at saka kinagat. Tapos, nilago ko naman ang soft drinks upang panulak. Tumayo na ako, saka iniwan silang dalawa. Balo ko kasing bumalik sa room upang umidlip-idlip habang wala pang klase. Saan ka na pupunta? Hindi mo man lang inubos ng soft drinks. Ang dami pang ang pizza Maghanap muna ako ng tahimik na lugar para makatulog. Saka, ipaubos mo kay Buboy lahat yan. Siguradong kulang pa yan sa kanya Oo nga. Yaman mo na siya. Sige tol, sunod na lang kami sa'yo. Tingnan mo tong balasuba talaga kumain Daan-daan nga. Isang hiwa pa lang sa akin, ikaw nakakatatlo ka niya tama na. Tandaan lang, Buboy Mas kailangan ni John Ray yan. Sige na, dyan na nga kayo. Iniwan ko na lang silang dalawa sa kantin, Kabanong, na nag-aagawan sa pizza. Pero sa totoo lang, malaking bagay rin itong dalawa kong kaibigan sa akin. Talagang pag may problema ako, ay nariyan talaga sila para sa akin. Pagkarating ko ng room ay nandun ang iilang mga kaklase ko. Hindi ko na sila pinansin kasi mukhang hindi pa sila tapos kumain. Pumesto na lang ako ng higa sa dalawang upuan na pinagdugtong ko. Hindi ko maiwasang marinig ang pinag-uusapan nila. May bago raw na teacher na magtuturo sa isang subject namin. Nagretiro na raw kasi yung isang teacher namin kaya pinalitan kaagad. Ang sabi ng mga naririnig ko ay babae raw ito at ang bata pa. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung kwento. Pero alam naman natin ng mga tsismosa, matataas ang antena at magaling sumagap ng balita. Ang dagdag pa ng isa kong kaklaseng lalaki ay maganda raw ito. Mukhang hindi raw taga rito. At ang sabi pa, galing daw ito sa ibang school. Pero 1 taon lang yata ang itinagal. Kaya sumagot naman ang isa ko ring kaklase. Ang sabi niya, kaya raw ito pinatalsik sa dati niyang school ay may lahing aswang daw ito. Pero dinepensa naman yun ng isa ko ring kaklase. Hindi naman daw yun totoo at hindi napatunayan.
gawa-gawa lang daw yon ng mga ibang teacher na naiinggit sa kagandahan ng teacher na yon. Kaya sinisiraan siya. Hanggang sa magbangayan na ang dalawang panig. Nagsasagutan ng kanilang nalalaman tungkol sa bago naming guro. Kapwa sila hindi nagpapatalo. Uy, ano ba? Ang iingay nyo naman. Inuunan nyo pa yung chismis kaysa sa pagkain nyo ah. Napatigil silang lahat dahil sa pagsigaw ko, Kabanong. Lumabas na rin naman ako kagad at naganap ng pwedeng tambayan na tahimik. Ay nako, pestong buhay to. Ilang minuto na lang klase na. Di pa rin ako nakakatulog. Tumungo naman ako sa mini forest ng school at doon umupo sa isa sa mga upuan. Ay, mabuti pa dito tahimik at mahangin. Tapos, hindi pa mainit. Makahiga na nga. Mahaba naman ang upuan kaya sumakto naman ang katawan ko. Pero maya-maya ay dumating din naman ang dalawang maingay na sina Buboy at John Ray. Hindi pa nga umiinit ang likod ko sa pagkakahiga ay narito na naman sila para magpainit ng ulo ko. Uy tol, nandito ka pala. Kanina ka pa namin hinahanap eh. Oh, bakit ba? Matutulog ako eh. May bagong teacher daw eh. At maganda raw, sabi nila. Sus, akala ko naman kung ano na. Oo, alam ko na yan. Kaya umalis na kayo dito. Nangiistorbo kayo eh. Tanga, anong oras na mag-uumpisa na yung klase natin sa kanya? Tapos matutulog ka pa. Ha? Sinong kanya? Eh di dun sa bagong teacher. Pagkatingin ko nga sa suot kong relo, Kabanong, ay malapit ng mag-alauna. Kaya napabalikos naman ako ng bangon. So ang ibig sabihin nariyan na siya. Siya yung papalit kay Sir Edsel, no? Oo nga, paulit-ulit ka naman eh. Kanina pa namin sinasabi na may bagong teacher at siya yung tinutukoy namin magiging teacher natin sa isang subject natin na kapalit ni Sir Edsel. Oo, relax. Mainit ka agad yung ulo mo eh. Parang kulang ka pa sa pizza at soft drinks ah. O tara na. Mag-aral tayo na mabuti para gustuin ako ni Kits. Napatawa nga ako sa sinabi kong yon, Kabanong, kasi naisingit ko pa si Kits. Pati ang dalawa ay nakitawa na lang din. Nag-ayos muna kami ng sarili bago pumasok para naman hindi nakakahiya sa bagong teacher. Pagkarating namin sa room ay wala pa naman siya. Ang lahat ng kaklase namin ay nandoon na rin sa loob. Si Ma'am na lang ang hinihintay namin. Hindi nga maiwasang pagbulong-bulungan siya sa loob ng silid. Ano ba sinasabi nilang aswang yung bagong teacher? Sus, wag kang maniwala sa mga klase natin mga kampo na kasamaan. Paano nila masasabing aswang yun? Ang ganda raw nun. Bakit boy? Natatakot ka na? Huwag kang mag-alala. Kung aswang man yung teacher natin na yon, hindi ka pag-iinteresan nun, no? Tao kinakain nun, hindi baboy ramo. Napahalakak tuloy yung mga kaklase namin nang marinig yung sinabi kong yon. Ibig sabihin nun, ligtas ka boy! Napatawa muli ang mga kaklase ko sa dinagdag na yon ni John Ray. Kung ikaw ligtas, kami naman maghahanap ng tataguan. Huy, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangan magtago, no? Sa payat mong yan, walang makukuha sa iyo yung aswang. Doon na mas lalo silang humagalpak ng tawa. Napatahimik na lang kami nang biglang pumasok na ang bagong teacher. Tama nga sila, Kabanong. Maganda siya. Sobrang puti, tapos may dimple pa. Matangos ang ilong tapos manipis ang labi. Bilugan ng mga mata na para bang may mahahabang pilik mata. Pag binuong description sa kanya, isa siyang diwata. Oh, Roger, akala ko ba wala kang paki sa bagong teacher? Bakit nakanganga ka riyan ha? Tarantado, solid kids lang ako no, walang papantay ron. Asus, nakatulala ka nga riyan eh. Sa totoo lang, Kabanong, hindi lang naman ako ang nag-iisang nakatulala. Halos lahat kami sa loob ng klase ay napatigil sa mga ginagawa namin. Parang kayo hindi nakanganga ha? Halos tululaway nga kayo eh. Nagpakilala kagad ang bago naming guro. Ang sabi niya
ay kami na ang mamili sa itatawag namin sa kanya. Kung Ma'am Tintin, Teacher Christine o Tintin na lang para daw hindi na ganoon kapormal. Isinulat niya rin ang pangalan niya sa blackboard. Tahimik pa rin kaming nakatingin sa kanya. Karamihan ng mga kaklase kong lalaki ay titig na titig sa kanya. So, ngayong hapon ay hindi na muna ako magkaklase. Gusto ko munang kilalanin kayo hanggang sa matapos ang oras natin sa subject na ito. So magkwentuhan lang muna tayo ng very light para man lang may ideya ako sa inyo. Ngumiti ito ng nakakaloko. Idagdag mo pa ang 2 dimple nitong lumalabas sa tuwing magsasalita. Ang mga kaklase ko namang mga lalaki ay tuwang-tuwa kay Ma'am Tintin. Habang nagsasalita siya, ay tahimik ko lang pinakikinggan ng mga sinasabi niya. Para lang siyang kaklase namin kung kausapin niya kami. Sobrang komportable sa kanya ang mga kaklase ko. Ewan ko lang kung dahil yun sa taglay niyang kagandahan kaya madali lang na nahumaling ang mga kaklase ko sa kanya o dahil ito sa magandang pakikitungo niya sa amin. Hindi rin kasi nawawala sa bibig niya ang matatamis ng ngiti. Dahilan para maakit talaga kami. Tapos sasabihin lang ng iba na aswang siya. Sobrang mali naman yata yun. Anghel siguro, maniniwala pa ako. Ma'am Tin, may tatanong ako. Nagulat naman ako nang nagtaas ng kamay itong si John Ray. Tsaka kung kalokohan na naman ang sasabihin niya. Kaya nagsilingo na naman ang iba naming mga kaklase sa pwesto namin. Sa bandang likuran kasi kami nakaupo. Ito ang pwesto ng mga estudyanteng hindi nakikinig sa teacher kung ilalarawan namin. Ano yon? Ano nga ang pangalan mo? Itinuro niya si John Ray na katabi ko. Agad naman sumagot ito na parang tuwang-tuwa pa. John Ray po, ma'am. May nagpapatanong kasi ma'am kung may boyfriend na daw po kayo. Agad namang nagsiingay ang mga kaklase namin. Pero nagulat ako sa sinabing yun ni John Ray na may nagpapatanong daw niyon, gayong wala naman akong narinig na nagsabi sa kanya nun. Aba, at sino naman yon? Ang lakas naman ng loob niya magtanong nun ha? Natatawa pa noon si Ma'am na parang hindi makapaniwala kung bakit napunta sa ganoong bagay ang usapan namin. Ito ma'am si Rocher. Siya po nagpapatanong. Halos magtayuan na sa tilian ng mga kaklase ko nung ituro ako ni John Ray. Agad namang kumulay kamatis ang pisngi ko dahil hindi ko inaasahan na ako ang ituturo ni John Ray. Ha? Bakit ako? Uy! Nakita kong ngumiti pa noon si Ma'am Tintin sa akin. Rocher po ang pangalan niya, ma'am. Tingnan niyo po, nahihiya. Halatang may gusto sa iyo Uy! Dahil doon kabanong ay lalong tumindi ang ingay sa loob ng room namin. Ha? Hindi no? Uy, pambira naman kayo Dahil sa pamubuyo nila sa akin, inapakan ko ang paa ng 2 kong kaibigan at saka tiningnan sila ng masama sa mata. Pagkatapos ay binulungan ko sila. Kayong 2 mamaya talaga kayo sa akin. Nginitian ko silang 2 na matabang pero hindi na yata ako nakaligtas sa kahihiyan. Dahil ang mga kaklase ko ay todo tawa na at nagsisitilian pa. Akalain mong may nagaganap na love story sa loob ng silid. Tinatanong mo kung may boyfriend ako, Rocher? Tumayo siya at sumandal sa table. Wala pa ring tigil sa kakatili ang mga kaklase namin. Ma'am, hindi... Oo, ma'am! Tinatanong niya po! Hinila ko noon si John Ray sa damit pabalik sa upuan niya. Siya kasi ang sumasagot sa tuwing tinatanong ako ni Ma'am Tintin. Tapos tumatayo pa para sumagot. Hindi tuloy ako makatingin. Uy, tumigil ka nga tol. Para ka naman timang Sa mga oras na yon kabanong ay para akong kandilang unti-unting natutunaw sa kinauupuan ko. Sa sobrang hiya ko ay parang susuntukin ko ang 2 kong kaibigan. Mabuti na lang noon ay tumunog na ang bell para sa susunod naming klase. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Time na! So, goodbye class. Thank you sa kwentuhan ha. Bukas uli. Ma'am, paano naman yung tanong? Hindi niyo pa po nasasagot. Dinugtungan pa yon ng mga kaklase ko na ubod din ng kulit.
Napatayo tuloy ako sa kinauupuan ko at saka nagmamadaling lumabas. Nakasunod naman ang 2 kulokoy na natatawa. Umakbay pa noon sa akin si John Ray habang humahagikik. Kita mo yung tingin ni Ma'am Tintin? Parang trip ka ha? Tarantado. Kayo talagang 2, puro kayo katarantaduhan. Halika kayo rito at nang makatikim kayo sa akin. Hinila ko noon si Buboy at saka binatukan sa ulo. Si John Ray naman ay sinampal ko sa batok. Pero tinawanan lang nila akong 2. Pero totoo ngang maganda yung si Ma'am Tintin, no? May aswang bang ganun kaganda? Kung aswang yun si Ma'am, nako, anda ako magpakagat. Puro kayo kalokohan. Tara na nga sa susunod nating subject. Nung uwian na Kabanong ay tumambay na muna kami saglit sa labas ng gate. Hindi pa kasi lumalabas si Kits. Sinasadya ko talagang tuwing uwian na hintayin siyang lumabas para man lang makita ko siya bago umuwi. Habang nakasandal kami sa pader ay naalala kong nakalimutan ko yung notebook ko sa last period namin kanina. Nandoon ang mga assignment ko kaya hindi to pwedeng maiwan. Mga tol, sandali lang ha. Naiwan ko yung notebook sa last period natin kanina. Dito lang kayo ha. Babalikan ko lang sa loob yung notebook. Pasado 5:00 na yon ng hapon, Kabanong. Kaya iilan na lang ang mga estudyante sa loob. May mga teacher pa namang natitira pero karamihan sa kanila ay umuwi na rin. Malapit na ako sa room nang bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya tumakbo ko para makasilong kaagad sa hallway. Ay, bayan. Maalas naman o umulan pa oh. Pinunasan ko ang ulo ko ng dala kong bimpo at saka naglakad papunta sa room kung saan ko naiwan ang notebook ko. Pero nung pagkarating ko roon ay naabutan ko si Ma'am Tintin. Nakaupo ito sa table at laking gulat ko na hawak-hawak niya ang notebook ko. Aalis na sana ako dahil sa nahihiya na ako pero bigla naman niya akong nakita dahil nakatayo ako doon sa may pintuan. Oh Rocher, nandiyan ka pala. Sa'yo yata tong notebook na to oh. Opo ma'am, sa akin nga po yan. O halika, pumasok ka rito. Nakayuko akong pumasok at saka inabot niya ang notebook ko sa akin. Hindi ko alam kung bakit naroroon siya sa room na yon, gayong hindi naman niya yun room. Salamat po ma'am. Tatalikod na sana ako at akmang lalabas ng room nang bigla siya magsalita. Wala. Yan ang sagot ko sa tanong mo kanina. Kaya nagtaka ako at napatigil sa paghakbang. Po? Ang sabi ko, wala akong boyfriend. Ganun po ba ma'am? Hindi ko pa rin siya nilingon, Kabanong. Naramdaman ko na lang ang mga yapak niya na papalapit sa akin. Tapos nagitla ko nang hawakan niya ako sa balikat. Ikaw Rocher, may girlfriend ka na ba? Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako sa ikinikilos ni Ma'am Tintin sa mga oras na yon. Hinahagod-hagod pa ng kamay niya ang balikat ko. Wala po ma'am. Talaga? So ang ibig sabihin free ka? Naglakad siya parap sa akin, Kabanong. Doon ay mas lalo akong kinabahan sa mga ginagawa niya. Ipinatong kasi niya ang 2 kamay sa balikat ko. Tapos pinapagapang pa niya ito sa liig ko at sa dibdib. Hinihimas-himas niya ito na parabang nagmamasahe. Halos walang lumalabas na salita sa bibig ko noong mga sandaling yon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Bilang lalaki kasi ay may pakiramdam ako noon na kakaibang init sa katawan. Tapos idagdag pa na ganun kaganda yung humihimas sa katawan ko. Bakit hindi ka makapagsalita? Nahiya ka ba sa akin, Rocher? Huwag ka mag-alala. Tayo lang tao sa bahaging ito. Tapos umuulan pa. Ma'am, ano kasi? Ano, Rocher? Sige, sabihin mo lang. Napapapikit nga ako minsan, Kabanong, sa mga hagod niyang yon. Tumatayo kasi ang mga balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko rin maiwasang mapakagat-labi sa kiliting dulot ng ginagawa niya sa akin. Ma'am, ano po yung ginagawa niyo? Bakit? Ayaw mo pa nito, ha, Rocher? Hindi ko magawang iwasan ang mapang-akit niyang boses at alindog.
Masarap kasi sa pakiramdam ang ginagawa niyang paghagod ng kamay at naramdaman ko pa nang ipasok niya yun sa loob ng uniform ko. Ma'am, sandali lang po. Ano kasi? Tingnan mo, malakas ang ulan. Hindi ka ba nalalamigan? Tama lang to para mainitan ka. Noong aakma na sana niyang ibaba ang kamay ay pumiglas na ako. Ma'am, sandali lang po. Medyo tumila na yung ulan, oh. Uuwi na po ako. Iniwan ko siya kaabanong sa loob ng room. Malakas pa rin naman ang ulan. Talagang gusto ko lang talagang makawala sa tukso ni Ma'am Tintin. Kaya yun na lang ang naisipan kong idahilan. Iba talaga kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro kung ibang lalaking estudyante ang ginawa niya nun, baka malamang sa malamang pinatulan na siya. Dahil sa malakas pa rin naman ang ulan, ay nagpasya akong magpatila muna. Nakatayo ko sa malapit sa guardhouse hanggang sa matanaw ko mula roon ang library. Naroon pa kaya si Kit sa library? Medyo madilim na ang paligid dahil siguro sa malakas na ulan. Malapit na rin naman kasing mag-alas 6. Sinilip ko muna sina Buboy at John Ray sa labas pero hindi ko na sila nakita. Baka siguro nauna na itong umuwi. Napabaling muli ang atensyon ko sa library. Ano kaya? Puntahan ko na kaya? Nagpaalam ako sa guard na babalik muna ako sa loob at may nakalimutan lang ako sa library. Pumayag naman ito sa akin. Ang sabi niya ay wag daw ako magtatagal baka kasi masita siya ng head niya. Bawal na kasing bumalik sa loob sa ganoong oras. Lalong-lalo na't paggabi na. Pero ang sabi niya ay may iilang guro at estudyante pa naman sa loob. Hinihintay na lang niyang lumabas sa mga yon para magsara na. Dahil pinayagan akong bumalik, dali-dali akong pumunta sa library. Pero bago pa ako makarating doon, nakakita ko ng isang patay na pusa. Nakabuka ang bibig nito at impis ang tiyan na parabang wala ng lamang loob. Hindi ko na matingnan ang itsura nito kaya dali-dali ko itong nilagpasan. Pagkarating ko sa library, wala akong nakitang tao. Pero nakabukas naman ang mga ilaw kaya pumasok na ako. Feeling ko talaga kasi nandito pa si Kits. Kaya nag-ikot-ikot muna ako sa lalagyan ng mga libro. Kahit wala naman talaga sa hilig ko magbasa, ay kumuha ko ng isa. Sumandal ako sa isang sulok at saka ibinuklat ang librong nakuha ko. Maya-maya'y narinig ko ang boses ni Kits. Nagtataka siya kasi may tao pa sa library. Nagulat ako at napatingin sa kanya. May hawak siyang walis tambo. Sorry lalabas na rin naman ako eh. Aakma na sana akong ibalik ang libro sa lagayan nito nang magsalita uli siya. Sinabihan niya akong hiramin ko na lang daw ang libro na hawak ko para matapos kong basahin. Sige. Sakto naman kasi kakaumpisa ko pa lang din namang basahin ito eh. Sa katunayan hindi naman talaga ako nagbabasa ng kahit anong klase ng libro dito sa library. Hindi ko nga alam kung anong klaseng libro yung nakuha ko eh. Pinagsulat niya ako sa logbook para maiuwi ko yung libro. Sige. Ano bang ginagawa mo dito sa library ng ganitong oras? Hindi ba't uwian na? Doon ko nalaman na siya pala ang assistant ng librarian kaya napapadalas na raw siya sa library. May sahod daw kasi kaya may pandagdag siya sa allowance. Nagugulat talaga ako kasi hindi ganito si Kits na inaakala ko. Ang kilala ko kasing Kits ay hindi nakikipag-usap na matagal. Tapos mukhang masungit. Pero ngayon kabanong, heto siya, kaharap ko at kinakausap ako. Ganon? Di ba ikaw si Kits? Ako nga pala si Rocher. Nang magpakilala ako sa kanya kabanong, nalaman kong kilala pala niya ako. Nabanggit niya rin ang dalawa kong kaibigan na madalas kong kasama. Ha? Talaga? Kilala mo ko? Oo, sina John Ray at Buboy yung mga yon, yung mga kaibigan ko. Nako, mga loko-loko yung mga yon. Ngumiti siya sa akin kabanong. Hindi ko talaga akalain na ganito siya sa akin.
Parang komportable lang na makipag-usap sa akin. Akalain mo yon, alam niya ang pangalan ko. Namamansin naman pala siya, hindi katulad ng inaakala ko. Tumawa siya sa akin kasi medyo binibiro ko siya. Feeling ko, mabait naman talaga siya. Talagang study first lang siya. Natuwa ko nang sabihin niyang may sense of humor daw ako. Pagkatapos namin mag-usap saglit, ay nagpaalam na ako. Nakausap ko na siya kaya masaya na ako noon. Nakakailang hakbang na ako noon nang lingunin ko siya. Ikaw, may sundo ka? Susunduin ka ba ng papa mo? Nagtaka ako sa sinabi niyang wala raw siyang sundo. Pero may nakikita kasi akong may kotse na sumusundo sa kanya tuwing uwian. Dahil curious ako, naitanong ko yon. Ang sabi niya, isang kakilala lang daw yon na isinasabay siya sa pag-uwi kapag nakakatapat ang uwian nilang dalawa. Ganun ba? Kung gusto mo, sabay na tayo. Hintay na kita. Ayaw niyang sumabay pero nag-aalala ko kaya pinilit ko siya. Wala na rin siyang nagawa, Kabanong. Hinintay ko nga noon si Kits. Saka tinulungan ko na rin siya na maglinis para mapadali ang trabaho niya at ikinatuwa naman niya yon. Palabas na kami sa library nang biglang tumunog ang phone niya. Pero patay mali siya noon sa tumatawag. Parang may tumatawag yata sa iyo sa cellphone mo. Ayaw mong sagutin? Umiling siya at sinabing hayaan ko na raw. Hindi naman importante. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at pinatay ito. Saan pala yung daan mo pa uwi? Nasa bandang gate na kasi kami kaya tinanong ko na siya. Pero alam ko naman kung saan siya dumadaan. Para lang may conversation naman kami. Kanina pa kasi siya nakatulala noong palabas kami. Parang nag-iba yung mood niya simula nung may tumawag sa kanya. Pero hinayaan ko na lang siya. Itinuro niya ang way niya, kaya ang sabi ko sa kanya ay doon din ako dumadaan. Pero ang sabi niya ay mauna na raw siya at may dadaanan pa siya. Hindi ko alam, Kabanong, pero parang hindi siya mapakali nun. Kaya naiwan ako nakatayo sa gate. Nagmamadali kasi siyang lumabas. Ano kayang nangyari doon? Nagulat na lang ako nang may magsalita sa bandang gilid ko. Doon ko lang napansin si Ma'am Tintin na nooy nakatayo pala sa tabi ko. Siya ba? Ikaw pala, ma'am. Maganda siya, tapos simple lang. Kaso mukhang nagmamadali May pupuntahan daw kasi siya, ma'am. Kung ako sa'yo, ligawan mo na bago ka pa maunahan ng iba. Seryoso siya sa sinabi niyang yon, Kabanong. Pero may halong kaba naman ang dating sa akin. Sa tono kasi niya, parang may gusto siyang iparating. Ano kasi, ma'am Sino mas maganda sa amin? Nagulat ako noon sa naging tanong niya. Hindi kasi ordinaryong tanong yon sa pagitan ng guro at isang estudyante. Mataas kasi ang tingin ko sa mga teacher, Kabanong. Kaya hindi ko lang inaasahan na mga ganoong mga bagay ang itatanong ni Ma'am Tintin sa akin. Inisip ko na lang na ganun talaga siguro si Ma'am kung magtrato ng mga estudyante. Parang kaklase lang niya. Ano po, Ma'am? Napapangiti na lang ako noon, Kabanong, kasi nahihiya talaga akong sumagot sa kanya. Bakit ka natatawa? Simple lang naman ang tanong ko sa iyo, di ba? Pero kung ayaw mong sagutin, ayos lang naman. Natatawa na rin siya noon habang nagsasalita, pero naiilang talaga ako sa kanya. Hindi ko alam pero dahil siguro doon sa nangyari sa amin sa loob ng room. Pinagtitripan mo yata ako, mami. Ako? Pinagtitripan ka? Hindi, no? Humakbang siya palabas at saka dumungaw-dungaw sa kaliwat kanan ng kalsada. Sasakay po ba kayo, ma'am? Mukhang wala na kayong masakyan kasi paggabi na, oh. Oo nga eh. Sa inyo na lang kaya ako matulog. Tabi tayo. Ha? Biro lang, ikaw talaga oh. Malapit lang naman ako eh. Diyan lang ang boarding house ko.
Maya-maya ay may dumaan namang tricycle. Yun ang sinakyan niya. Kumuhay pa siya sa akin at ang sabi niya, mag-ingat daw ako. Naglakad ako sa direksyon ko pa uwi. Iniisip ko talaga ang lahat ng mga nangyari sa akin sa araw na yon. Sobrang weird lang kasi. Si Kits, hindi normal yung ikinikilos. Si Ma'am naman, parang inaakit ako. Ay nako, ganun na ba ako kagwapo para pati ang teacher ay ma-inlove sa akin? Habang naglalakad ay may nadaanan na naman akong patay na hayop sa gitna ng kalsada. Aso ito na impis na ang katawan dahil siguro sa mga gulong ng sasakyan. Pero nagtataka ako kasi kagaya ng nakita kong pusa sa eskwelahan, wala rin itong laman loob. Dapat ay nagkalat din ang mga laman loob ng asong yon dahil napisak ang tiyan nito, pero wala akong nakita. Wala na siyang bituka at iba pang laman loob. Mag-aalas 7 na noon nang makarating ako sa bahay. Sakto naman noon na wala ang mga magulang ko. Sa bagay, parang hindi pa ako nasanay. Lagi naman silang wala. Mag-isa lang kasi akong anak nila pero wala pa silang time sa akin. Pero ayos lang, hindi naman sila nagkulang sa akin sa pagbibigay ng pangangailangan ko sa school. Ay nako, sure akong sasugalan na naman yung dalawang yon. Mabuti na lang at may pagkain naman sa mesa, kaya kumain ako agad at saka pagkatapos ay naligo na rin. Nabasa kasi ako kanina ng ulan kaya mas mabuting iligo ko na para makaiwas sa trangkaso. Kinabukasan ay maaga akong tumungo sa library. Bala ko kasing isauli itong librong hiniram ko kahapon. Siyempre, kasama na rin doon yung intensyon kong makita si Kits. Pero pagdating ko roon, wala pa siya. Bukas naman ang library dahil binuksan na ito ng isang tagabantay. Sa bagay, sobrang aga pa naman kasi. Umupo muna ako sa isang bakanting upuan doon at nagbasa-basa. Pero maya-maya ay dumating naman si Kits. Tinanong niya ako kung bakit ang aga ko raw. Bala ko kasing isauli itong librong hiniram ko kahapon. Tapos ko na rin kasing basahin eh. Wala naman kasi akong ibang ginawa kagabi kaya tinapos ko na. Katunayan ka ba nga hindi ko naman talaga binasa yon. Ang intensyon ko lang talaga sa totoo lang ay yung mapalapit sa kanya. Sinabihan niya akong maglag uli sa logbook para katunayan na isinauli ko na ang librong hiniram ko. Sige Kits, salamat ah. Nagpaalam na siya sa akin at sinabing pupunta na raw siya sa bandang dulo ng library para tingnan ang mga libro doon. May napansin lang ako sa kanya kabanong. Maga ang dalawang mata nito na parabang galing siya sa matinding pag-iyak. Kits, may problema ka ba? Napatigil siya sa paglalakad. Sinagot niya ako nang wala naman daw. Pero hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Para kasing meron eh. Umiyak ka ba kagabi? Itinanggi niya na may problema siya pagkatapos ay naglakad siya palayo sa akin. Pero sinundan ko siya. Hindi tayo ganong magka-close pero hayaan mo naman ako makatulong. Medyo tumaas na ang boses niya at ipinilit na wala daw siyang problema. Anong wala? Kitang-kita ko sa mga mata mo, yung mga bakas ng pag-iyak mo. Nilingon niya ako at saka tinawanan. Napuwing lang daw siya. Ha? Napuwing? Lumang tugtugi na yan. Iba ang galing sa puwing kesa galing sa iyak, no? Pero sige, sabi mo wala eh. Pero Kits, kung sakaling gusto mo ng kausap, nandito lang ako ha. Ngumiti siya sa akin at tumango. Saka nagpatuloy sa paglalakad at inayos na ang mga librong nakatumba. Kabanong, kahit hindi niya sabihin, alam kong may pinagdaraanan siya sa buhay. Nagpaalam na rin ako sa kanya noong makita ko ang oras sa relo ko. Mag-uumpisa na kasi ang first subject ko sa umagang yon. Ang sabi niya, susunod na siya. Kaya nagmamadali na akong lumabas doon. Pagkarating ko ng room ay sinalubong kaagad ako ng dalawa kong kaibigan. Pambira ka naman tol.
Nabasa kami ng ulan kahapon dahil sa'yo. Saan ka ba pumunta? Oo nga, ang tagal namin sa labas ha. Nahirapan kasi akong hanapin yung notebook ko eh. Tapos umulan din. Kaya sumilong na muna ako. Umupo na muna kami sa upuan dahil kasi maya-maya ay darating na yung guro namin para sa first class namin. Usap-usapan pa rin sa buong room namin ang bagong guro na si Ma'am Christine. Maraming humanga sa kagandahan niya. Pero may iilan pa rin nagsasabing aswang daw ito. Pinagtatawanan lang ng mga ibang kong kaklase ang mga nagsasabing aswang si Ma'am. Noong nag-lunch break ay kagaya sa dating gawi. Tatambay kami sa kantin para doon kumain. Iilan lang ang mga estudyante sa mga oras na yon. Karamihan kasi sa kanila ay umuuwi tuwing tanghali sa kanilang bahay para doon mananghalian. Kami naman ay nagbabaon na lang ng kanin at bibili ng ulam sa kantin. Pumwesto muli kami sa dulo dahil doon talaga ang pwesto naming parate. Oh, wala bang pa-picture yan kagaya kahapon? Mamaya, wala pa si Kits eh. Hoy, namimiyasa kayo ha. Kanya-kanya tayong bili ng ulam ngayon ha. Habang kumakain kami noon ay bigla namang dumating si Kits. Malayo pa lang pero nakangiti na siya sa akin. May hawak siyang isang libro tapos papunta siya sa pwesto namin. Uy, Tol, si Kits oh. May pa-pizza na ba? Iniabot niya lang sa akin ang dala niyang libro at sinabing maganda raw yun para basahin. Tapos yung dalawa kong kasamang mga kulokoy ay napatulala na lang. Sinabi pa niya na sa kanya ko raw yun ibabalik dahil sa kanya nakapangalan yun. Sige. Salamat dito, Kits ha. Nginitian ko siya tapos humiti rin naman siya sa akin. Umalis din naman siya pagkatapos. Ang sabi niya, sa labas na daw siya kakain. Oh, teka. May nangyayari yatang hindi namin alam ah. Uy, totoo ba yun? Nilapitan ka ng isang kids at kinausap ka, tapos binigyan ka pa ng libro para basahin? Aba, hindi normal ang lahat ng yun ah. Wait. Sabihin mo nga sa amin, Tol. May namamagitan na ba sa inyo ng babaeng yun? Alam nyo kayo, mga madudumi ang utak nyo. Ano bang masama na nagbigay siya ng libro, no? Kayo talaga mga malisyoso talaga kayong dalawa. Oo nga, walang masama sa nagpapahiram ng libro. Pero doon sa pinuntahan ka pa niya rito sa kantin at mag-aksaya ng oras para lang ibigay sa iyo itong libro? Aba, masyado ka na yatang pogi nun, Tol. At hindi kami naniniwala na wala kababalagan dito. Kababalaghan? Ano yun? May multo? Ay nako, kumain na nga kayo, gutom lang yan. Sa totoo lang, Kabanong, ay kinikilig ako sa puntong yon. Tama nga sila. Sino nga ba ako para pag-aksayahan ng oras ni Kits? Hoy Tol, sabihin mo naman oh, daya nito oh. Oh, etong pera oh. Bumili kayo ng pizza para takpan niya mga bunganga niyong maiingay. Pagkatapos namin kumain ay agad din naman akong pumunta sa mini forest namin upang doon humiga-higa. Sobrang relax kasi doon, dala ng mga punong kahoy. Tapos masarap pa yung ihip ng hangin. Kesa doon sa room na ang iingay ng mga kaklasiko at saka si Ma'am Tintin lang naman ang pag-uusapan nila. Pero noong matanaw ko yung building ng library mula roon, ay napabangon ako. Teka, nakabalik na kaya galing sa lunch break si Kits? Hindi ko naman kasama ang dalawa kaya nagdesisyon akong silipin si Kits sa library. Pagkarating ko doon, wala si Kits. Wala ring katao-tao maliban sa isang nagbabantay roon. Umikot-ikot muna ako sa loob. Bala kong hintayin si Kits doon. Pero ilang saglit lang ay nagulat na lang ako nang dumating si Ma'am Tintin. Kausap niya yung bantay ng library. Patay mali siya na lang ako. Kunwari hindi ko siya nakita at naghahanap lang ako ng librong mababasa. Hindi ko siya tinitingnan. Nasa lobby siya, ako naman nasa mga books na katuon. Maya-maya ay naramdaman kong palapit siya sa akin dahil naririnig ko ang ingay ng takong niya. Oh Rozier, nandito ka pala. Ikaw po pala ma'am. Ano pong ginagawa niyo dito?
Nanghiram ako ng isang book. Sige po. Ang awkward talaga, Kabanong, kung siya ang kaharap ko. Tumalikod ako sa kanya at saka nagpatuloy sa paghahanap ng libro. Pero sinundan niya ako kung saan ako pumupunta. Umiiwas ka ba sa akin? Parang ang cold mo kasi. Ha? Hindi po, ma'am. Bakit ko naman yun gagawin? Talaga? Pakiramdam ko kasi iniiwasan mo ko eh. Hindi po, ma'am. Siguro nahihiya lang talaga ako sa inyo. Bakit ka naman nahihiya? Teacher mo ko at estudyante kita. Yun nga po, ma'am Estudyante mo ko at teacher kita. Pero kung tratuhin mo ako, parang kaidaran mo lang ako. Ibig mong sabihin? Lumapit siya sa akin kaya napatras ako. Halos idikit niya ang mukha niya sa mukha ko. Hindi rin naman ako makalis dahil nasa pader na ako. Bali, ang pwesto namin noon ay nakasandal na ako sa pader. Tapos pinapagitnaan ako ng dalawang braso niya habang nakatuko dito sa pader. Tatapatin na kita, Roger. May gusto ako sa iyo at akin ka lang. Sa puntong yon, Kabanong, ay halos mabingi ako sa sinabi niyang yon. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Tama nga ang hinala ko na parang may ibang gustong sabihin siya sa akin noong magkita kami sa labas ng gate. Po? Ang bata ko pa para sa inyo, tapos teacher pa kita. Kung edad lang naman ang pinoproblema mo, hindi magmamatter yon. Parang ang pangit yata tingnan nun, ma'am. Tinanggal niya ang mga kamay niya sa pader mula sa pagkakatukod. Tapos tiningnan niya ako sa mga mata. Bakit ba ayaw mo? Hindi ka ba nagagandaan sa akin? Pero dumating naman si Kits at sabay kaming napatingin sa kanya. Nasa main lobby siya pero natatanaw namin siya mula sa mga istante ng mga libro. Dahil ba sa kanya? Hindi naman sa ganun, ma'am. Dumistansya siya sa akin noong makitang dumarating si Kits. Pagkalapit ni Kits sa amin ay tinanong niya kung bakit nagpunta si Ma'am Christine sa library. Nag-alok din siya ng tulong para mahanap ang librong kailangan ni Ma'am. Natahimik lang ako habang itinatago yung tensyon kanina na galing kay Ma'am Tintin. Pinapakuha ko kasi kay Roger yung libro. Ang taas kasi hindi ko abot. Saglit lang, ma'am. Kukuha lang po ako ng hagdan. Nagmadali akong humakbang palayo at saka kinuha ang hagdan na aluminum sa isang sulok. Tapos pagkabalik ko ay kinuha ko kagad yung librong pinapakuha ni ma'am sa akin. Pagkatapos noon ay umalis din naman kagad si Ma'am Tintin. Pero iniwanan pa niya ako ng tingin at ngiti na parang nangaakit. Tinanong naman ako ni Kits kung ano ang kailangan ko. Pagkatapos ay ibinili niya sa akin na ingatan ng librong ipinahiram niya at isauli pagkatapos kong basahin. Sinabihan niya akong may papahiram daw ulit siya sa akin na libro. Laging ganoon ang sistema namin ni Kits, Kabanong. Umaabot pa nga ako sa puntong halos ginagawa ko ng bahay ang library. Dahil sa tuwing vacant po namin ay nasa library ako tumatambay kasama si Kits. Sa tuwing lunch break naman ay malimit ding siya ang kasabay ko. Minsan na nga ay nagtatampo na yung dalawa kong kaibigang sina John Ray at Buboy. Parati na lang daw akong nasa library. Kinuha na raw ako ng alien. Malaki na nga ang pinagbago ko mula nung naging malapit kami ni Kits. Nagsimula lang naman ito sa isang libro na hindi ko naman talaga binabasa. Ang gusto ko lang naman kasi ay makita siya parati. 12:00 ng tanghali noong tirik ang araw. Katatapos lang namin noong kumain ni Kits. Ang sabi ko, mauna na siya sa library at may kukunin lang ako sa room. Kagaya ng dati, may patay na hayop na naman akong nakita. Kaya napatingin ako sa makapal na halamanan dahil may nilalangaw doon. Halos buto na lang ang katawan ng hayop pero sariwa pa. May dugo-dugo pa akong nakita. Mabilis ako naglakad papunta sa silid-aralan. Nadaanan ko ang room ni Ma'am Tintin. Sarado ang pinto tapos sarado rin ang jealousy nitong bintana. Pero may naaaninag lang akong tao sa loob.
Wala namang tao sa paligid kaya sumilip ako sa isang maliit na siwang. At laking gulat ko, Kabanong, nang makita ko si Ma'am Tintin. Nakatuwad ito tapos naglalaway pa. Namumula rin ang dalawang mga mata nito. Tapos parang nag-hysterical siya. Doon na agad pumasok sa utak ko ang mga chismis na kumakalat na aswang si Ma'am Tintin. Kinilabutan agad ako, Kabanong. Nagsitayuan ang lahat ng mga balahibo ko. Ang mga kuko niya ay humaba na rin. Maya-maya ay binuksan niya ang bottled water at saka hinilamos yon. Pinipigil niya ang sarili na makagawa ng ingay. Malalakas ang mga higop-bugan niya ng hangin. Mababakas ko rin sa mukha niya ang matinding hingal. Umupo siya sa sahig at saka sumandal sa pader. Sa hindi ko sinasadya ay biglang nahulog ang isang jealousy, rason para gumawa ito ng ingay. Mabilis itong tiningnan ni Ma'am Tintin at nagtama ang paningin namin sa maliit na siwang. Mabilis akong tumakbo palayo, Kabanong. Hindi ko alam kung nakilala niya ako, pero sigurado kong nakita niya ako. Totoo ba yung nakita ko? Aswang ba si Ma'am Tintin? Hinihingal ako habang binabagtas ang daan papunta sa library. Pagkatapos ko roon ay naabutan ko si Kits na naglilinis ng istante. Tinanong niya ako noon kung bakit daw ako namumutla. Ang init kasi kaya siguro namumutla ako. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Dapat daw namumula ako at hindi namumutla akong dahil sa init. Ewan ko, siguro nahilo ko sa init kaya imbis na mamula ako namutla ako. Minabuti kong hindi ko sabihin kay Kit sa mga nakita ko. Pagsabit ng first period namin sa hapong yon, klase namin yon ni Ma'am Tintin. Nagdadalawang isip nga ako noon kung papasok ba ako sa klase niya, pero pumasok na rin ako para hindi siya magtaka. Pagkarating ko ng room ay wala roon si Ma'am Tintin. Oh, eto na si Mr. Tohogiro. Ano na naman yung sinasabi mong Tohogiro? Ano pa nga ba? Di manunuhog na mga magaganda. Tarantado. Saan nyo naman nakagilap yung chismis na yan? Naku tol, huwag mo nang ipagkaila sa amin na pinagsasabi mo si Kit at saka si Ma'am Tintin. Tinakpan ko kaagad ang bunganga ni John Ray. Baka kasi may makarinig at isipin nilang totoo yon. Mabuti na nga lang ay wala namang kaming ibang katabi sa mga oras na yon. Maya-maya ay dumating na rin si Ma'am Tintin. Hindi ako nakatingin ng diretso sa kanya, Kabanong, kasi natatakot ako na baka tumama muli ang paningin namin at saka ma-realize niyang ako ang nakakita sa kanya. Pagkatapos ng klase namin sa kanya ay inutusan ako ni Ma'am na burahin ang mga nakasulat sa blackboard. Dinalian ko yon dahil dalawa lang kaming tao sa loob ng room. Alam kong nakita mo ako. Agad na tumulo ang mga pawis ko sa sinabing yon ni Ma'am. Kaya lalo kong binilisan ang pagbura ng mga nakasulat sa blackboard. Hindi ko akalain na nakilala niya ako. Huwag ka mag-alala, Rocher. Hindi ako masamang nilalang. Oo, sige na, inaamin ko sa iyo na may lahi akong aswang. At ito rin ang dahilan kung bakit umalis ako sa dati kong pinagtuturuang eskwelahan. Kasi nung sinumpong ako ng pagkaaswang ko, ay may nakakita rin sa akin. Napapalunok na lang ako ng laway, Kabanong. Pero maniwala ka, wala pa akong nakain na tao. At yung sinasabi kong gusto kita, totoo lahat yun. Nagsiselos ako sa tuwing nakikita ko magkasama kayo ni Kits. Paano kita gugustuhin kung aswang kayo, Ma'am? Naiintindihan kita, Rosh. Pero meron lang sana ako ipapakiusap sa iyo na sana maging isang lihim na lang ang lahat ng nakita mo. Dahil sa pangangambang baka ako rin ang balikan ni Ma'am Tintin, ay mas pinili ko na lang na manahimik. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa mga pang-aakit niya sa akin. Hindi na siya naging agresibo gaya ng mga ginagawa niya sa akin. Iwas pa rin ako sa kanya. Malimit na hindi ako nagpa-participate sa klase niya. Kasi sobrang nakakailang na makinig sa kanya na alam mo yung sikreto niya. Lalong napapadalas ang tambay ko sa library. Minsan kasi pag alam kong vacant si Kit sa oras ng klase namin kay Ma'am Tintin ay hindi na ako pumapasok.
Nagkukwentuhan na lang kaming dalawa hanggang sa time na sa second period namin. Bakit wala ka kahapon? Tapos parang ang tamlay-tamlay mo. Hindi ako naniwala sa dahilan niyang may inaasikaso lang siya. Malalim kasi ang mga iniisip niya. At hindi gaanong nakatuon si Kit sa ginagawa niya. Dumaan na mga araw kabanong na madalas nang hindi ko nakikita si Kit sa school. Ang sabi ng mga kaklase, absent daw. Pero hindi naman nakapagpaalam sa teacher. Uy! Tulala ka yata dyan ah. Anong problema mo, boy? Wala. Wala akong problema. Nasa kantin kami noon para sa lunch break. Pero halos hindi ko galawin ang kanin ko. Hirap na yata itong kaibigan natin kung sino yung pipiliin niya sa dalawa eh. Sana dalawa ang puso ko. Kaya nga eh, partida ah. Hindi pa ron kasama yung mga nag-aabol sa kanyang sina Bergie at saka si Jepsy ah. Oo, sobrang pogi mo tol. Mga siraulo. May iniisip lang ako. Eh sino? Si Kits o si Ma'am Tintin? Sa palagay ko si Kits. Pero himala, hindi yata kayo ngayon magkasama. Akala namin eh, ipinagpalit mo na kami dun eh. 2 araw ko na nga siyang hindi nakikita eh. Ang sabi ng mga kaklase niya absent daw. Wala naman akong contact dun. Kinabukasan ay nakita ko si Kits na naglalakad sa walkway ng school. Kaya agad ko siyang sinalubong. O Kits, Bakit ka absent? Ilang araw na kitang hinahanap sa mga kaklase mo eh. Sabi niya, nagkasakit daw ang mama niya at hindi niya raw maiwanan kasi sila lang daw ang nasa bahay. Pero ayos na naman daw ito. Binigyan niya uli ako ng librong babasahin kabanong. Iniabot niya sa akin ang librong hawak niya. Manipis lang ito. Hindi ito kagaya sa mga librong pinapahiram niya sa akin na hindi ko naman binabasa. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa room niya. Nakakabahala na talaga kasi laging mugto yung dalawang mata niya. Sa tuwing tatanungin ko naman siya, ay wala siyang matinong sinasagot sa akin. Noong hapon naman ay nagkita kami ni Ma'am Tintin sa labas ng room. Hinihintay ko kasi sina John Ray at Buboy noon na nag-guidance kasi may ginawang kalokohan. Kanina pa ang uwian na, nandito ka pa? Hinihintay ko kasi ma'am yung dalawa eh. Yumuko ako sa kamarahang naglakad palayo sa kanya. Nahalata ko na iniiwasan mo ko. Dahil ba talaga to sa babaeng yon? Gusto mo patayin ko siya para malipat sa akin yung atensyon mo? Akala ko ba nag-usap na tayo ma'am? Hindi ko sasabihin yung sikreto mo at hindi mo rin pakikialaman si Kits. Biro lang. Masyado kang seryoso. Malaki talaga ang pagkagusto mo sa kanya, no? Gusto ko siya dahil iba siya sa ibang babae. Hindi siya kagaya ng ibang babae na magpapapansin para lang magustuhan. Minsan, umaabot pa sa puntong mamimilit eh. Isa yun sa ayaw ko kasi ma'am, sa isang babae. Kung ganun, gawin na natin mas lalo mo kung hindi gugustuhin. Kasi ngayon, pipilitin na kita. Mamayang 10:00 ng gabi makita tayo sa ayaw at sa gusto mo ha. Paano po kung ayaw ko? May mangyayaring masama sa mahal mong si Kits. Sasagot pa sana ako kaso bigla na lang niya akong tinalikuran pagkatapos niyang ibigay ang lugar kung saan kami makikita. Wala akong nagawa kundi ang pumunta sa lugar na gusto niya. Alang-alang kay Kits, susundin ko siya. Hindi naman ako nahirapan na lumabas ng bahay kasi wala naman doon ang aking mga magulang. Bago mag 10:00, dumating ako sa lokasyon na ibinigay niya. Bakit kaya sa abandonadong ospital pa niya gusto makipagkita? Ang dilim ng lugar na to. Mga ilang minuto rin ang hinintay ko hanggang sa may mga yabag na akong narinig. Ma'am, ikaw na po ba yan? Magpakita ka nga. Tatakutin mo pa ako eh. Alam ko naman na aswang ka eh. Maya-maya ay may biglang lumapit sa kinaroroonan ko. Nagulat akong hindi si Ma'am Tintin yon, kundi 2 lalaki. Ang sabi nila ay ang lakas daw ng loob ko na pumunta ng mag-isa.
Hinanap ko si Ma'am Tintin sa kanila pero ang sabi nila ay hindi raw ito makakapunta dahil may inaasikaso. Pero ilang saglit lang ay biglang bumaga ang kanilang mga mata at sinugod nila ako. Kaya napasigaw tuloy ako at saka mabilis na tumakbo. Nasa loob ako ng abandonadong ospital kaya medyo nahirapan silang mahabol ako. Bukod kasi sa maraming pasikot-sikot dito ay pamilyar din ito sa akin. Nung bata pa kasi kami kabanong ay madalas kami naglalaro sa lugar na yon. Kaya alam ko kung saang sulok ang mas ligtas at saan dadaan palabas. Pumasok ako sa isang silid. Nagtago ako sa ilalim ng mga sirang higaan. Alam kong hindi ako makikita ron kasi maraming sirang gamit doon na nakatambak. Hindi ko na rin naman naririnig yung mga ingay nila kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Sino kaya sila? Sila kaya yung mga kasama ni Ma'am Tintin na inutusan niyang kainin ako? Napakasama naman niya talaga. Bigla naman akong kinabahan dahil naisip ko si Kits. Baka kaya wala si Ma'am Tintin ay pinuntahan niya si Kits. Noong wala na akong maramdaman sa paligid ay dahan-dahan akong lumabas sa pinagtataguan ko. May nakita akong isang sirang bintana kaya doon ako lumusot para makalabas. Pero noong tatakbo na sana ako palabas ay bigla naman akong may naramdamang mga yabag na papunta sa kinaroroonan ko. Mabilis kong tinakbo ang hallway palabas sa abandonadong ospital na yon. Mabuti na lang at may dala akong penlight kaya nakikita ko ang daraanan ko. Nasa bukana na ako noon nang biglang may makasalubong akong isang kulay itim na malaking aso. Mapayat siya pero alam kong mabangis ito. Naglalaway kasi ito tapos namumula pa ang dalawang mga mata. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang lagpasan niya ako. Sa halip na lapain ako ay mas pinili pa niyang salubungin ng dalawang aswang na humahabol sa akin at inatake ang mga yon. Dahil sa kanya ay nakalabas ako ng abandonadong ospital ng ligtas. Bakit niya ako iniligtas? Sino siya? Kinabukasan ay nalate ako ng gising. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos dahil sa mga nangyaring yun kagabi. Kaya nagdesisyon na lang ako na mag-half day. Medyo inaantok pa kasi ako noon. Pero hindi rin naman ako nakatulog sa kakaisip sa mga nangyari. Nakahiga lang ako noon habang nakatulala na nakatingin sa kisame ng kwarto ko. Maraming sumasagi sa utak ko na nakakatakot. Hindi ko na nga lang namalayan na malapit na palang magtanghali. Kaya napabalikwas ako ng bangon para maligo. Pagkarating ko sa school ay kaagad akong sinalubong ni John Ray at Buboy. Uy, bakit ngayon ka lang? Alam mo na ba yung nangyari? Kumunot ako ng noo at saka kinumpronta siya kung ano ang nangyari. Mababakas ko rin sa mukha nilang dalawa na parang malungkot sila. O bakit? Ano ba nangyari? Mukhang seryoso yan ah. Si Kits tol. Ha? Anong si Kits? Ano ba nangyari? Patay na tol. Patay na si Kits tol. Halos parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon kabanong. Hindi agad ako nakasagot sa kanya. Halos hindi matanggap ng sistema ko ang sinabing yun ni John Ray. Ayaw ko siyang paniwalaan pero nagsasabi ng totoo yung mata niya. Ha? Anong... Si Kits? Patay na? Joke ba ito? Pambira naman John Ray oh. Hindi nakakatuwa ah. Hindi to joke tol. Katunayan, siya ngayon ang laman ng usapan sa buong school eh. Kaninang umaga, mga bandang 8:00 raw nakita yung bangkay niya. Napunit yung leeg sa loob ng kwarto niya. At... Hindi ko na pinatapos noon si John Ray at saka tumakbo na ako ng mabilis. Habang tumatakbo ko ay nahuhulog yung mga luha ko. Napaupo ko sa gutter at saka doon umiyak ng umiyak. Hindi totoo. Hindi to totoo. Hindi maaari. Si Ma'am Tintin. Tsaka ko na siyang gumawa nito kay Kits. Agad akong napatayo at saka pinuntahan si Ma'am Tintin sa kanyang kwarto. Wala pa naman gaanong estudyante, gawa ng kaka-lunch break pa lang. Pagkarating ko sa room niya ay naabutan ko siyang mag-isa at may sinusulat sa table niya.
Sinungaling ka! Hindi ka tumupad sa usapan! Yun agad ang bungad ko sa kanya. Halos mamutok ang mga ugat ko sa leeg dahil sa galit. Inaasahan ko na yan na ako yung paparatangan mo sa nangyari kay Kitz. Talaga ikaw naman talaga eh! Bakit mo siya pinatay? Kahit sabihin ko naman na wala akong kinalaman sa nangyari sa pagkamatay niya, hindi ka pa rin maniniwala eh. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko! Sige, kung hindi ikaw, sino? At bakit hindi ka sumipot sa usapan? Mahabang kwento, pero pumunta ako doon. Kung wala ka nang gustong sabihin, pwede ka nang lumabas at may ginagawa ako. Sinungaling ka! Ipagsasabi ko na aswang ka na ikaw ang pumatay kay Kitz! Kung yan ang gusto mo, hindi kita mapipigil. Ipinagsabi ko nga yun Kabanong sa dalawa kong kaibigan. Pero tinuwanan lang nila ako. Sinubukan ko rin noong sabihin sa ibang teacher pero hindi ko rin nagawa kasi naisip kong baka makikout pa ako kung patuloy ko yung ipipilit. Kasi paninira yon. Dumaan pa ang ilang araw. Madalas na akong absent at kung sa bahay naman ay lagi akong nakatulala lang. Walang ganang kumain at saka hindi makatulog. Bala ko noon ay mag-drop out na lang. Pati nga ang mga magulang ko noon ay ginawa na ang lahat ng paraan para bumalik ako ulit sa pag-aaral. Pero hindi ko talaga kaya Kabanong. Umabot na noon sa punto na hindi na nga ako lumalabas ng bahay. Sobrang nasaktan ako sa pagkawala ni Kitz at sa mga nangyayari sa akin. Dinalo na nga ako ni John Ray at Buboy sa bahay pero hindi pa rin sila naniniwala sa sinabi ko na aswang si Ma'am Tintin at siya ang pumatay kay Kitz. Pero mga tol, aswang nga si Ma'am Tintin. Nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano siya sinusumpong ng pagkaaswang niya at saka umamin siya sa akin noon. O sige, sabihin na nating aswang nga si Ma'am Tintin. Pero sino maniniwala sa atin? Yung mga kaklase natin mga chismosa? Oo nga tol, mahirap kasing paniwalaan yun eh. Lalong-lalo na wala tayong sapat na pruweba. Ano bang pruweba ang gusto nilang makita? Ang bangkay ni Kitz? Malaking pruweba na yun. Yun nga yung problema tol eh. Pero maraming nagsasabi na nagpakamatay raw si Kitz. Ano? Nagpakamatay? Ano naman ang dahilan niya para gawin yun? Kalukuhan naman yan. Nagpapakamatay tapos punit yung leeg? Hindi naman namin alam ang dahilan tol. Pero ayon sa investigasyon, siya raw ang kumitil sa sarili niyang buhay eh. Hindi ako naniniwala na magagawa yun ni Kitz. Ang sabihin mo, pinatay siya ng aswang. Wala na noong nagawa pa mga kaibigan ko dahil iba na ang pinaniniwalaan ko. Magagabi na rin noon nung sila'y umuwi. Dahil ako na lang naman ang mag-isa sa bahay ay mas pinili ko na lang na magkulong sa kwarto. Naiiyak pa rin ako Kabanong sa tuwing maaalala ko mga nangyayari. Habang nakaupo ko sa higaan ko ay napansin ko ang isang libro sa maliit kong lamesa. Yun yung libro na ibinigay sa akin ni Kitz nung huli naming pagkikita. Kung alam ko lang sana na mawawala siya kinagabihan nun, ay niyakap ko na sana siya ng mahigpit na mahigpit. Dinampot ko ang librong yun Kabanong. Tapos binuklat ko yun. Unang beses kong bumuklat ng librong ipinahiram sa akin ni Kitz. Kadalasan kasi ay hinahayaan ko lang yun sa isang tabi sa tuwing may ibibigay siyang libro sa akin para basahin. Noong buklatin ko na yun ay may biglang nahulog na papel. Tapos nakatupi ito. Pinulot ko naman yon at saka binasa ang mga nakasulat doon. Pasensya na Roger. Hindi ko kayang tanggapin ang pagmamahal mo. Kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Hindi dahil hindi kita gusto. May mga bagay lang talaga siguro na hindi pwede sa mundong ito. Gayun pa man, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dumating ka sa pag-iisa ko. Maraming sumubok at lumapit sa akin pero sa iyo lang ako naging komportable. Katunayan, pagkasama kita, bagay ako na nalilimutan yung mga problema ko. Pero sa tuwing ako na lang mag-isa, ibinabangungot ako kahit gising. May aminin ako sa iyo na hindi ko masabi ng harapan. Kasi nanililit ako sa tuwing susubukan kong bigkasin yung mga lagi mong tinatanong sa akin na kung bakit lagi lumamaga ang mata ko.
Kaya naglakas loob akong sa sulat na ito na sabihin ng lahat ng matagal ko nang pinapasan ng problema. Yung nakikita mong lalaking matanda na nag-aatid sundo sa akin minsan ay hindi ko basta kilala lang. Siya yung stepfather ko na hayop. 4 na taon na niya akong pinagsasamantalahan. 4 na taon niya na akong pinapaboy ng demonyong yun. Papatayin niya si Mama sa oras na magsumbong ako. Yan ang mga kasagutan sa lahat ng mga tanong mo sa akin kung bakit laging magaya yung mga mata ko. Natatakot din akong sabihin sa iyo ng derecha dahil baka husgahan mo ako at iwasan. Hindi ko talaga kaya. Gusto ko na tapusin ang buhay ko mamayang gabi. Salamat sa konting oras na nagkasama tayo. Mag-aaral ka na mabuti ha. At magbasa ka pa ng mga libro. Ang iyong kaibigan, Kids. Halos dumaus-us ako sa kinauupuan nang matapos kong basahin yon, Kabanong. Pakiramdam ko ay sinakluban ako ng langit at lupa. Naninikip din ang dibdib ko. Napaimpit ako ng sigaw, Kabanong, sa sobrang sama ng loob ko. Kung sana binuklat ko kagad ang librong yon, ay nabasa ko kagad ang sulat ni Kits. Sana'y nakagawa pa ako ng paraan. Sana'y nailigtas ko pa siya.